Yo, what's up kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Dito lang tayo mag-vlog sa loob ng bahay, mga may gawa ng alam nyo na, masama pa rin ang panahon at masama pa rin ang pakiramdam natin. Ulan, init, tapos ngayon talagang stable na siya na ulan. So, kung makikita nyo sa balita, halos yata NCR, tapos yung part ng Luzon, lalo na dito sa mga papuntang south east, talaga walang tigil ang ulan. Tapos yung iba binabaha na, talagang hanggang ngayon lubog. Tapos may mga kaibigan tayo or kakilala dito sa social media mga na talagang pinasok na ng tubig ang bahay at nagkanda sira-sira na yung mga gamit. So yun ang talagang isa sa mga malaking problema at saka perwisyo talaga pag once na talagang bumuhos ang ulan. So kumbaga hindi ko alam kung ano nangyayari sa drainage system dito sa Pilipinas, bakit ganun every time na merong bagyo at bumaba hanggang ngayon hindi pa nasusolusyonan. So yun, sana masolusyonan yung drainage system kung paano bang mapapa-exit yung tubig na hindi na binabaha ng talagang malala yung lalo yung Metro Manila o yung CR ng Amay. So ngayon dito kakain muna ako ng tanghalian at nakapagsahin na ako mamaya. So diet tayo konti lang. Actually ito talagang ulam ko. Yan, itlog. Kaso lang yan. Merong dala kasi si Mrs. na ulo yata to. Prinito ko lang mamay. Parang linitsyon na ulo. So nagdala siya. Gawa ng galing siya dun sa probinsya namin. Ininit ko na. Dila to mamay. Isa to sa mga paborito ko na ginagawang lengua. May sauce ba na puti. So akong pinapaluto nila para at least sabi daw masarap daw ang luto ganun Joke only. Tayo maluto-lutuan lang. So yun, tsaka kakatapos ko lang manood ng vlog ni Jabber kanina. Tapos ngayon kay Kapanalig naman. At pumunta pa dun si Jabber kay Kapanalig. Gawa ng natawa ako dun sa ginawa na parang hindi ko alam kung basta short video, skits na nasa window si Jabber. Biglang napapunta kay Kapanalig. At dun naman sa bahay nila sa Bukana. So naka-upload siya sa Facebook page ni Jabber. So malupit talaga utak ni Bay Jabber. Hindi natin kaya kung paano siya yung parang imahinasyon niya ba sa paggagawa ng content. So sobrang kumbaga malawak. So kailangan natin i-improve ang ganun na talagang yung parang gagawin natin na hindi tayo na parang malawak ng pag-iisip tas na hindi nahihiya. So tsaka pero nirespeto, di ba? So ganun. At kakain muna tayo mamay. Tapos meron akong sasabihin sa inyo dito at ayun, basta susubo ko na muna kayo bago ako sumubo sa akin. Para sa inyo to mamay. Kanin lang, mamaya ulam. Sarap. Ayun. Ikuot ko kayo ng lechon. Ito ang balat na lang. Ayan sausaw natin sa toyo na lagyan ko ng konting suka. Up. Naging crunchy siya mamay. Gawa ng prinito ulit. Medium heat lang para at hindi siya masunog. Kaya muna tayo mamay. Yun mamay, nakalimutan ko nga pala itong handle ng GoPro is may hipa pala yan. So ito gamit ko na. Kanina hawak-hawak ko, di ba? So nalimot lang ako mamay. Gawa ng ang gamit ko kasi dati walang paa. So hinawakan ko lang siya yung maliit. So anyways mamay, may naalala ko nung pinakita ko sa inyo yung balat sa ulo ng lechon. So available na nga pala yung chicharon de bidogs. So sa mga gustong umorder dyan ng mga viewers, alam nyo na, pwede nyo ko i-message sa FB ko, sa Bidog si Chi. Ilalagay ko dyan Facebook account ko. Isa yun sa mga paborito na chicharon ni Jabber. Way back nung nandun ako.
Kasi marami sa ating ano, yung parang nag-sponsor ba na binigay natin kay Japper. At the same time, meron tayong talagang customer na bumili na yung nga na-promote ni Japper. Marami-rami yung ano, bumili sa atin. At yung iba parang nag-repeat order ng ilang beses. At akala nila is hindi na ako nagbebenta. So kumbaga hindi ko na siya na parang na-highlight lagi na nagbebenta ako. So naisip ko lang nung last time gawa ng meron sa akin nag-message may na kung nagtitinda pa daw ako ng chicharon ni Bidogs. So sabi ko oo. Kaya nag-order siya ng 2 box. Pinadeliver natin sa kanila. So yun naman is halos regular customer. Lagi yun may 2 box ng 2 box yun o 2 boxes. At latest lang may nung siguro mga 3 days ago, 4 days ago, meron din sa ating order may yun nga, na nabanggit ko sa live stream na nagbebenta ako ng chicharon ni Bidogs, si Sir Joji Diade. Sobrang thank you kasi malaking tulong yun sa atin kahit pa paano magkakaroon tayo doon ng konting income. So sa mga viewers dyan na makapanood dito, message nyo po ako. Yan, papasko ko dyan yung FB ko para sa order nyo sa inquiries tungkol sa chicharon ni Bidogs. Parang ganito lang yan sarap. Masarap. Pero original talaga mamay itong ulam ko itong kain tayo mamay. Mas masarap pa to kaysa dun sa natikman ko sa Cebu. Hindi siya crunchy kasi siyempre exposed na. Ito kasi bagong luto. Ay, sarap. Gabi. Iba pag luto yung horno sa bakery ba. Sarap mga kain tayo. Yun mga kamay, tapos na tayo kumain. Ang sarap. At least binigyan ko yun ng isang subo mga kamay. Tapos yung unang kagat ko mga kamay sa lechon doon sa balat. Sa inyo yun mga kamay. Ang sarap. Naubos ko may natira yung itlog mga kamay. So kasi tayo mga kamay, konti lang naman ako kumain. Pero maya maya gawa nung acidic tayo mga kamay. So tingnan na lang muna natin yung panahon sa labas. Ayan mga kamay. Ganyan siya. Papatak-patak. Pero mamaya lalakas na naman yan. Ganyan. Tapos titila. Lalakas na naman. So kahapon nga naglinis ako dito mga kamay. Hindi lang na kukolekta gawa nung wala si Manong So lilinisin ko yung mga kamay. Pati doon kasi lilumot niya. Iba ng kulay. Gawa nung iba nang galing kami sa bakasyon. Na-stock up to ng almost ilang magto 2 weeks yata mga kamay. So lilinisin natin yan mga kamay pag once na gumanda ang panahon. At sana gumanda na. At nabanggit sa akin ni Tim kasi nag-uusap kami at nagkita kami nung nakaraan na merong paparating pa rin na LPA. 3 yata o 6. Sana wag na tumuloy mga kamay kasi hindi pa nakaka-recover ang lalo dito sa Metro Manila, sa NCR, at dito sa parting South Luzon mga kamay, or dito sa Luzon mga kamay. Grabing perwisyo. At di ba nabanggit ko may mga kaibigan tayo na na social media na binaha, sirang gamit, lubog sa baha. Grabe. Tapos ito pa may parating. Sana parang malusaw yung LPA, wag na pumasok sa atin. At antayin muna makarecover at maayos ng gobyerno natin yung binanggit ko yung drain system may para maibsan yung agony ng mga kaibigan natin, kakilala natin, o mga Pinoy dito sa Pilipinas. So yun, grabe basta pag may bagyo talagang perwisyo. So yun, nabanggit ko kanina may na may sasabihin ako. So lang to may information, napakalaga nito kasi since nabanggit ko si Tim few days back, siguro kahapon itong isang araw habang bumabagyo yata, pumunta ako doon kasi ni-refer tayo ni Tim na syempre di ba nagto-troubleshoot tayo, ni-refer tayo na mag-retrieve ng account. So
impormasyon lang mga kamay. Napaka-importante nito. Huwag nyo po i-skip ads para sa kalaman nyo lang ha. Ito naman mga kamay is yung ni-refer sa akin na client ni Tim. Siguro kayo mga viewers is most na mga viewers natin is hindi techie sa sa cellphone, sa social media accounts may mga Facebook, mga YouTube, Instagram, TikTok, hindi kayo mga techie, di ba? So pag alam niyo may na nagkakaroon kayo ng problema, pwede kayo mag-post sa social media na kailangan niyo ng tulong, pero itong isa sa pinaka-importante na lagi niyong tatandaan. Pag meron nag-message na hindi nyo kilala at nagsasabi na tutulungan kayo na ayusin, troubleshooter, ganun, huwag muna kayo maniniwala mga kamay. Kahit ni-refer ng kaibigan ninyo, i-check nyo muna kung kakilala. So tulad natin mga kamay, kilala ko si Tim, ni-refer ako, kilala ko ni Tim, kumbaga may hahabulin, kumbaga. At tingnan nyo muna yung profile talagang kung legit. Kasi yun ang nangyari mamay. Since na gusto nito ng kliyente na ma-retrieve kagad yung problema niya, naibigay niya information. So nung tinignan ko mamay yung conversation, doon na ako mamay nakapagtanto ng assessment na hindi naman na-hack yung account niya because na meron siyang clinic na link. Naibanggit ko na mga sa vlog ko sa live stream yung phishing site ng pag-hack tulad nung nangyari kay Celis di ba? So yun, talagang na-hack yun through clicking ng mga links. So ito naman hindi lang techie talaga. So kumbaga parang nag-reset lang ang social media accounts. So parang na nagpanic. So naghanap na ng troubleshooter at ang nabagsak niyang troubleshooter pala scammer. So kumbaga napirahan yung kliyente natin at walang ginawa kundi wala lang na nabayadan tapos nakuha yung accounts yung syempre naibigay tulad sa atin, di ba, pag nagto-troubleshoot tayo, kumuna yung username mo, password, tapos may papasok dyan na code sa cellphone mo. Pero muna nitong application kasi kailangan ganun ang ginawa mga kamay. So kung ako mga kamay sa sarili ko, binigay ko sa kliyente, kung ako tarantado mga kamay, kaya kong gawin yun. Kasi kuha ko na yung details mga kamay. Pag nakuha ko na yung details lahat mga kamay, papalitan ko na overall yung social media accounts. Tapos parang parang ang tawag yan, parang sa madalit sabi mga kamay, parang kikidnapin mo account tapos papatubusin mo, tapos magsasabi ka ng hindi maganda, ganito ganyan, mag-expose ako ng ganito, ng mga sabihin natin mga kalaswaan, ganito ganyan, para masira yung tao. So ikaw, para hindi ka para maiwasan kay yan mga kamay, papayag ka na lang sa gusto ng tao, magbibigay kung payment or mga valid IDs, wag niyo po yan gagawin mga kamay. So kumbaga nadali na kayo ng isa, baka madoblehan pa kayo. Huwag kayong So yun ang best advice ko mga kamay. Kung may problema at hindi teki, close friends muna, kakilala nyo. Tapos sunod, pag may nag-refer, dapat kakilala mismo ng friend yun na ni-refer para at least may may habulin. At para maiwasan yung ganyang senaryo, kasi nangyari na. Hindi lang naman yung isang beses mga kamay, marami ng beses, kasi yung nagto-troubleshoot kuno na scammer ginagamit ibang accounts. Kumbaga gamit din yun sa kumbaga ginamit yung account, galing din yun sa pang-scam niya, na take over niya ang account. So right now mga kamay, under retrieval, kasi ang ginawa ko, since hindi ko talaga kaya, nag-refer din kami sa pinaka-programmer, kakilala din ni Tim. So bali dami kasing social media accounts ng kliyente. So yung isa na deactivate ko, yung main account hindi ko na deactivate, yung programmer na deactivate, tapos yung iba pa na deactivate na. At right now wala pa akong update kung nabawi na yung main account, kasi na-report na sa support ng social media accounts para
i-shutdown temporary para hindi na magamit ng ng hacker or scammer sa yung nga pagpapakalat ng hindi maganda at yung nga paghihingi ng mga pera, sabi natin, o pang-scam sa mga kakilala nung kliyente. So yun, basta ang ko lang alam ko, yung second account is online na, nagagamit na, pero pa yan, under observation kasi baka may may access pa yung yung troubleshooter scammer mga kamay. So yun, again mga kamay binanggit ko, huwag niyo i-skip kasi napakalaga niyan. Sabi ko nga sa inyo, content creator man kayo, hindi kasi yung kliyente hindi siya content creator mga kamay na nagbablog lang, wala, lang talaga, gumagamit lang ng cellphone, Facebook, Instagram, TikTok, kayo, ganun din, di ba, yung gumagamit kayo. So, para maiwasan po natin. So, just a reminder mga kamay para at least aware tayo lahat. So, secondly mga kamay, since sabi ko nga, nakapanood ako ng vlog ni Japper tsaka ni Louie, at nabanggit nila doon na magkakaroon siya ng collaboration, pupunta si Kapanalig sa Bukana. So, sa akin mga kamay is, right move ni Kapanalig kasi nowadays mga kamay, hindi lang naman sila apektado, pati kami, lalo na kami mga may small YouTuber sa Sorry Family na hindi established, talagang bagsak na. Sila, may natitira pa silang establishment kahit pa paano nakakuha sila ng views sa kanilang audience. Pero hindi na nga lang ganun kalaki. So, kumbaga, if I were kumbaga i-compare ko sa percentage mga kamay, siguro nagre-range na si Kapanalig ng 5 to 6% ng total na subscribers count. Yung 200,000 na siya nagre-range na siya ng 15,000, 20,000, tsambalan mga kamay, hindi na nga rin siya nakarating ng 50,000 or 6 digit mga kamay, birang-bira, tsambahan, depende sa vlog. So dating kalakasan na talagang basic lang mga kamay na 50,000, 60,000, 100,000, gano'n. So si Kapanalig kasi mga kamay, hindi naman siya tulad ni Kuya Noli na kahit na mabababang views, 3 o 4 naman mag-vlog sa isang araw, mag-upload. Si Kapanalig mga kamay, minsan once day lang mag-vlog, mag-upload, minsan 2. Pero hindi niya parang kung mayroon siyang goal na 6 digit, hindi na maabot yun kung gano'n lang ang makuha ng views, pati yung vlog. So kailangan niya gawin yung ginagawa niya ni Kuya Noli para ma-reach niya yung 6 digit kung yun ang ang objective niya. Kasi kay Japper naman mga may, di ba na-discuss ko sa inyo yung kung maayos pa ba yung revenue ni Japper. Japper kasi mga may 3 accounts. Kahit na may hina mga may, pag once na tinotal nyo po, sinamares nyo, nakakuha pa rin ng maayos na revenue si Japper sa kanyang social media accounts. So hindi pa po yun included yung mga Facebook accounts na monetize. Although mababa na rin mga may yung sinasahod niya compared before mga may, kasi dati talagang ako may idea ako mga may kasi tayo ni parang inengganyo tayo ni Japper na mag-vlog kasi yung revenue mismo. Ako, saksi ako mga may kung magkano. Kaya talagang na-force tayo ng vlog at noon, napursige. Pero ngayon, naglaylo ako mga may. Gawa nung, syempre, hindi ko alam masyadong madaming kwento sa buhay natin, madaming nangyari. At yun, ngayon pala ako magbabalik mga may kung saan pababa na ang views, pero ako mga may nagtutuloy. So hindi pa naman tapos ang karera sa pagko-content. Matatapos lang yan mga may pag once na yung mismong YouTube is nag-shutdown na or tinanggal na yung monetization. Kung wala nang kita dito mga may, pati sa Facebook nga wala nang kita. So that's the time mga may na mag-i-stop ka na rin at the same time kung magtutuloy ka for the benefit ng souvenir na lang or memories na lang yung pag-upload mo sa social media. Kasi wala nang kita mga may. So ganun na lang mga may magiging gagawin natin. So hanggat nandyan YouTube, may kinikita tayo at kung may pala rin tayo sa Facebook, mamonetize tayo, tuloy lang tayo mga may. Kahit na pang maliitan, at least
kung merong manonood sa atin at malay nyo dumami yan, who knows, hindi natin alam maamay. Sa taas na nakakalam. Kaya ang gagawin natin is mag-continue lang tayo. Tayong mga content creators, mga small YouTuber. So, minsan pinanghihinaan tayo, di ba? Pero ako maaming tutuloy ako kasi yun nga, lagi akong kinakapitan ng optimistic. Kumbaga optimistic ako maamay. So, lagi akong nasa positibo. Minsan na negative thinker pero wala eh. Alam kumbaga nag-standby lang sa akin yan ng konti. Nakapagsalita ako ng negative pero saglit lang. Tapos bukas okay din naman yan. Ganun ako mamay, bukas okay din naman yan. Pag bukas hindi okay, susunod araw okay din naman yan. Ganun kasi mamay yung parang mantra ko na bukas okay din naman yan. So pag hindi okay bukas, baka susunod na araw. Susunod na araw hindi pa rin okay. Ayos lang, baka sa susunod, baka ganun lang mamay. Ganun dito sa social media. Kaya walang ibang magtitiwala sa ginagawa mo, kundi ikaw na muna tiwalaan mo yung ginagawa mo. So kung meron naman talaga ikawng ginagawa, meron yan i-improve. Pero kung wala, natutulog ka lang, nakaiga ka lang, nakilata, wala talagang mag-i-improve yan kasi wala naman bago sa ginagawa mo eh. So kung gusto mag-vlog, mag-content, tulad niyan, di ba? Minsan, wala tayong upload, wala tayong content. So, nangihinayang ako dun kasi may inasikaso tayong importante na hindi man pwede i-vlog. So, anong magiging resulta sa YouTube channel mo? Wala, kasi wala kang ginawa eh. Ganun lang din mamay. Pag once nag-upload ka, tulad ito, i-upload natin mamaya, sigurado may resulta to. Hindi natin alam kung sobrang laki ng resulta o maliit. Basta, at least mamay, may resulta siya. Kumbaga, may input, may output. Pag walang input, walang output, di ba? So, that's it mamay. At sa mga nagtatanong, meron kasing tanong na ba't hindi ako napupunta sa Bukana o sa Batangas kina Japper. Soon, magagawin ako dyan. Kumbaga, na-cancel lang nung mga nakarang kasi may bisita po tayo. Inuna ko muna mamay kasi nabanggit ko sa lesson ko, hindi naman kasi mahaba ang bakasyon ng bisita. So tayo nandito lang naman sa Pilipinas. So anytime pwede tayong pumunta din sa Batangas, sa Bukana, kina Kanuto. Pag once na may na tayo, may budget na tayo. So budget. So gusto ko lang may magpasalamat dahil since nabanggit ko yung budget, lahat kami na content creators na napasali sa challenge, sasahod kami ngayon. Sobrang thank you. Una-una kay Japper kasi naisali ako, yung mga kasamahan ko na napasali ni Japper. Tapos sa lahat ng mga sumuporta sa atin, sina Tita Ren, Kuya Jojo, Kuya Emmet, yan, sina classmates, sina Kuya Eric, sina Yoli, yan sa mga grupo mamay, sa Planet Surge, sa Kasangga, yan sa lahat ng mga viewers mamay na laging nagtsatsaga sa atin mamay, sobrang thank you. Tapos kina Sir Bruce, basta baka hindi ko mabanggit ang iba mamay, basta lahat kayo alam nyo kung sino kayo na napunta sa akin, na nasuporta. Sobrang thank you kasi hindi ko makakamit yung makuha natin revenue kundi dahil sa inyo mamay. So hopefully mamay masuportahan nyo ako all throughout kasi pa lang ako, nasa pacing pa lang ako ng pagbabalik sa pagko-content ngayong buwan eh. Hopefully makagraduate tayo sa self-challenge natin, $300. So sa akin medyo may parang may allowance pa naman na baka malay nyo magdilang hinggil, makagraduate tayo $300 pero malayo tayo mamay sa daily rate. Pero walang imposible mamay. Basta once basta naniniwala ko mamay sa miracle ba. Tayo lang babay. Sobrang thank you po sa lahat talaga. At malaking tulong yun. At yun nga, budget natin. Tapos syempre si Judith, si Bill, nandiyan na. Meron na tayong pambayad. Kaya supportan niyo mga may by not skipping ads. Tuloy lang tayo sa ating pag-umpay sa social media. Ako si Pidox Official. Wasap sa inyong mga kakamay.